Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, March 5, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 4 na tauhan ng Philippine Navy nasaktan sa pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard. Habang barko ng PCG, ginitgit ng Chinese vessel, nagtamo ng pinsala. Matapos na bigong makadalo sa pagdinig. I cite in contempt Apollo Carayon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. Mga taga-suporta ni Quiboloy nagprotesta sa Senado dahil sa taas presyo ng pagkain, pamasahe, gasolina at kuryente. Inflation rate sa bansa nitong Pebrero tumaas sa 3.4%. At sa ating balitang showbiz, Heart Evangelista rumampa bilang opening model sa Paris Fashion Show. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 4 na Pinoy ang nasaktan matapos pagtulungan bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard vessels ang sasakyan ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ilang bansa naman ang agad kinondena ang panibagong panghaharas ng Beijing. Narito ang ating balitang A to Z. Panibagong close call ang naranasan ng barko ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal ang dalawang Philippine Coast Guard vessels nang gitgitin ng bangka ng Chinese Coast Guard. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, ilang beses silang hinarang ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia hanggang sa tuluyang bumangga ang barkong Chino at bahagyang mapinsala ang MRRV 4407 ng Pilipinas. 2 oras matapos ito, gumawa ng delikadong pagmamaniobra ang isang Chinese vessel at tinamaan naman ang Philippine Supply Boat Unaiza May. Dito na tumaas ang tensyon ng pagtulungan ng dalawang Chinese vessels na bombahin ng tubig ang barko ng Pilipinas. Nasaktan ang 4 na tauhan ng Philippine Navy sa insidente. Dahil dito, ipinatawag na ng Philippine Department of Foreign Affairs ang Deputy Chief of Mission ng China para iprotesta ang panibagong pangangahas ng Beijing. Pinaalis rin ng DFA ang Chinese vessels sa paligid ng Ayungin Shoal. Ang US at Britain kinondena ang hakbang ng China na naglagay sa alanganin sa buhay ng tao, habang ang ibang bansa naman gaya ng Japan, New Zealand at Australia nagpahayag ng pag-aalala sa namumuong tensyon. We simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. Kagabi lang nang muling iginiit ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sidelines ng Australia-ASEAN Special Summit na handa itong depensahan ang teritoryo ng bansa kung magpapatuloy ang panghaharas ng Beijing sa West Philippine Sea. This wolf diplomacy of China is not boding well with its ability to pose itself as a leader in the international community of nations. Para naman sa isang political scientist, hindi man magbago ang asa ng China, posibleng maimpluwensyahan ni Marcos ang ibang bansa. China might be a superpower, but even superpowers have reputations that they care for, and they're still part of the international community of nations. So how other states perceive them is as important. Gayunpaman, nagbabala rin siya sa Pilipinas na huwag masyadong umasa sa tulong ng Estados Unidos. So I think the Philippines is learning that it cannot put all its strategic eggs in the US basket. It must diversify. Anya, sa halip, dapat paigtingin ng Pilipinas ang alyansa sa iba pang mga bansa.
Iminumungkahi naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na paalisin ang mga Chinese vessel na namataang nasa Benham Rise o Philippine Rise. Anya, malinaw na pag-aari ng Pilipinas ang nasabing lugar at walang anumang kasunduan sa bansang China para sa ilang joint exploration doon. Dapat din anyang pagpaliwanagin ng Beijing sa presensya ng kanilang mga barko doon. Ang Benham Rise ay isang 24 million hectare area na nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas at ayon sa mga pag-aaral, mayaman ito sa biodiversity, oil, mineral at gas na posibleng makatulong sa Pilipinas. Pwede hong hilahin ho yan. Ginagawa naman ho natin dati yan eh. Ayaw ko bakit natigil. Hindi na ho pinapansin yung diplomatic protest ng China ho eh. Pinagtatawanan na lang ho tayo. Let's just show some balls. Nakatakda namang magsagawa ng taunang military exercises ang Pilipinas at Estados Unidos sa susunod na buwan. Ito ay matapos na rin ang sunod-sunod na insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Target ng balikatan exercise na mas paigtingin ang depensa ng bansa, lalo na sa isyung geopolitical. 2 balikatan exercise na ang isinagawa sa pagitan ng 2 bansa sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Nakatakda itong isagawa sa ilang isla na nakaharap sa South China Sea at Taiwan. Naasahan ding mas marami ang lalahok sa drills ngayong taon. Sa ikatlong pagkakataon, no-show uli si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy sa supinang inihain ng Senado na layong maimbestigahan ng alegasyon ng sexual trafficking ng pastor sa sarili nitong mga miyembro. Kaya naman ang komite ng mataas na kapulungan, tinapik na ang liderato ng Senado para i-cite in contempt at iparesto ang kontrobersyal na televangelist. Ang sagot naman ng mga taga-suporta ni Quiboloy at ni Senator Robin Hood Padilla ukol dyan, alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanon. Sumugod sa labas ng tanggapan ng Senado ngayong araw ang hindi bababa sa 100 mga taga-suporta ng kontrobersyal na leader ng Kingdom of Jesus Christ at self-appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay para kundinahin ang cite in contempt ruling na isinampa ng minorya ng Senado laban sa kanilang leader. Mabigyan ng hustisya kay Pastor Apollo si Quiboloy ng lahat ng kanyang mga witnesses na present ni Senator Risa Hontiveros. Hindi yan totoo. Bigo na naman kasi ang komite ng mataas na kapulungan na palutangin si Quiboloy matapos nitong muling isnabin ang sampinang ipinadala ng komite para sa pastor. Pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Caleon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Layo ng investigasyong personal na masagot ni Quiboloy ang mga alegasyon ng sexual trafficking ng pastor laban sa sarili nitong mga kumantang miyembro. Pero ang ruling na yan, agad na tinutulan ni Senator Robin Padilla sa pagdinig ngayong araw. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Alinsunod sa Rules on the Conduct of Investigation in Aid of Legislation ng Senado, mayroong 7 days ang komite upang makalikom ng hindi bababa sa 18 boto mula sa 24 na senador para makatigan ang naturang pagtutol na arestuhin si Quiboloy. Pero nang tanungin kung ano ang dahilan sa pagtutol ni Padilla sa planong yan ng minorya, ang sagot ni Hontiveros, hindi nabanggit ni Sen. Robin sa kanilang manifestation sa hearing. Hindi naman required banggitin yung dahilan, basta't on the record na tinake note of ng chair na may objection sila. Gayunpaman, kailangan naman ng 7 boto sa Senado para tuluyang makontempt ang tinaguriang umano'y appointed Son of God. I-uphold yung ruling of contempt at bigyang daan yung pagpapaaresto ni SP kay Quiboloy for the purpose of making him appear at the hearing. Samantala, sa gitna ng bangayan ng mataas at mababang kapulungan hinggil sa charter change o CHA-CHA, tila nagkakasundo naman ang minorya ng Senado at ang Kamara na tuluyang kastiguhin na si Quiboloy. Magpapalabas din ng arrest order
to Pastor Quiboloy. Binigyang diin ng Kamara na ang hindi pagsipot ni Quiboloy sa sabpina ng Senado ay nangangahulugan ng presumption of guilt mula sa mga alegasyong ipinupukol sa pastor. Pagka hindi siya nagsuwipot sa hindi niya pinansin yung subpoena, then magkakaroon ho ng problema. Kahapon lang, kinasuhan ng Department of Justice si Quiboloy ng child abuse and qualified human trafficking kasama ang 5 pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ Church. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kaugnay niya, nag-issue na ng Immigration Lookout Bulletin ang Department of Justice laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ipinatutupad ito ngayon ng Bureau of Immigration para maalerto ang mga pantalan at mga paliparan sa buong kapuluan sa kinaroroonan ng nagtatago ng si Quiboloy. Una nang inamin ni Quiboloy na nagtatago na siya, ngayong hinahanap siya ng mga otoridad. We have a copy of the Immigration Lookout Bulletin Order of the DOJ, memorandum to Mataas na presyo ng agri-products gaya ng gulay at bigas. Ilan yan sa dahilan ng pagsirit ng inflation rate ng bansa nitong Pebrero, napasok naman sa naunang forecast range ng gobyerno. Kumikilos naman ang pamahalaan para mapababa ang presyo ng bilihin sa pamamagitan niyan ng pagresolba sa epekto ng El Nino na partikular na sa sektor ng agrikultura. May balitang A to Z si Ace Cruz. Pumalo sa 3.4% ang naitalang inflation o yung pagtaas ang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Mas mataas ito sa inflation rate noong Enero ngayong taon na nasa 2.8%. Pero higit na mas mababa naman ito sa kaparehong panahon nung nakaraang taon na umabot sa 8.6%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang halaga ng ilang mga pangunahing produkto gaya na lamang ng gulay, karne at bigas. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa. Pero pasok pa rin daw ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inaasahang papalo ng 3.6%. Kasalukuyan din kasing umeepekto ang El Nino sa sektor ng agrikultura, kaya naman bawas ang supply. Ang ampalaya na dating nasa 100 piso kada kilo, nananatiling mataas ang presyo na nasa 140 pesos na. Maging ang carrots, pipino at iba pa. Mataas din ang presyo ng bigas itong mga nakaraang buwan. Rice inflation contributed 1.6 percentage points of the 3.4%. So that's about 47%. Parang halos kalahati ng inflation ng Pebrero sa rice. Medyo hindi maganda ang situation doon sa bottom 30%. No? Sa Q-Mart sa Quezon City, makakahanap na ng well-milled rice na nakakalagang 50 pesos kada kilo, mas mura ng bahagya sa 52 pesos hanggang 54 pesos na pinakamura noon. Medyo mababa ng bigas kasi mga harvest season na kasi ngayon. Meron ng mababa kaming nakuha sa supplier. Pero ang tanong, mananatili kayang mas mababa ang presyo nito? Pero baka hindi rin magtagal. Ay parang kakonting inaani ganyan. Kasi ngayon kasagsagan pa ng anihan. Kaya may mababa na. Pagsampa ng April, baka bumalik na rin sa dating presyo. Kaya naman ang consumers, kanya-kanyang paraan para makatipid lang sa gastusin. Sa ulam lang, mas maraming gulay, tapos isda, manok. Marami naman sale na chicken eh. May mabibili ka 140. Maghahanap ka lang. Basta meron, bibili. Pag wala, wala. Samantala, tinututukan naman daw ng Trade and Industry Department para mapanatiling abot kayang bilihin. Pinaikting din ng pamahalaan ng pagtugon sa epekto ng El Nino na nakakapekto sa supply ng mga pananim na siyang nagpapagalaw ngayon sa mga presyo ng bilihin. Gayunpaman, posible pa rin daw tumaas ang inflation rate sa ikalawang quarter ng taon kung kaya't mananatili ang monetary policy ng BSP para maagapan ang tumataas na inflation. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Handang patawan ng Manila International Airport Authority ng mabibigat na parusa ang mga housekeeping at pest control service contractors ng paliparan. Kasunod yan ang napabalitang mga surot at daga na nasa loob mismo ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay NIA Head Executive Assistant Attorney Chris Benrijo, inatasan na rin nila ang mga Terminal Administration Group para inspeksyonin ang mga trabaho ng mga ito at kung ginagampanan ba ang kanilang mga tungkulin. Matatandaang nag-viral kamakailan ang post ng isang netizen matapos mangati at magpantal-pantalang balat dahil sa mga gumagapang na surot sa upuan ng NAIA. Kasunod dito na videohan din ng isang daga naman na gumagapang malapit sa ilawan ng naturang airport. We will continue to monitor this regularly. Definitely, this is something that's unacceptable. We will impose more penalties perhaps to our service providers. We'll observe better measures so that we can really avoid similar situations. Tiniyak ng Department of Agriculture sa publiko na hindi maapektuhan ang operasyon ng National Food Authority kasunod ng ibinabang preventive suspension ng Ombudsman sa ilang opisyal ng ahensya. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, mayroon silang sapat na manpower para matugunan ang trabaho ng NFA. Kasalukuyan namang si Agri Secretary Francisco Tiu Laurel ang mamumuno sa ahensya habang umiiral ang naturang suspension at umaandar ang investigasyon. Natatanda ang sinuspindi ang ilang opisyal ng NFA matapos magbenta ng murang bigas sa mga rice trader. Bagamat ganito karami yung nasuspinde, ay meron namang enough na personnel pa ang NFA, yun ang sinisigurado natin para yung mga papalit ay magkaroon din ng kapangyarihan or authority para yung mga bodega natin, yung ating mga warehouses ay mananatili in operation sa pamimili sa ating mga magsasaka. Kasi anihan na ngayon gusto natin masigurado na tuloy-tuloy yung pagbili. Nakakonfine ngayon sa ospital ang dating First Lady Imelda Marcos dahil sa sintomas ng pneumonia. Yan ang kinumpirma ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kapatid na si Senator Amy Marcos. Ayon kay PBBM, may slight pneumonia ang kanyang nanay base sa pinakahuling finding ng doktor. Minabuti namang i-confine si Imelda ayon kay Senator Amy para higit na matutukan ang estado ng kanyang kalusugan na nasa 74 na taong gulang na rin ang dating First Lady. Sa iba pang balita, inaresto ng Makati Police ang French national at tinaguri ang real Spider-Man na si Alain Robert matapos babain ng isang gusali sa kanto yan ng HV de la Costa at Ayala Avenue sa lungsod ng Makati nang walang anumang gamit. Protesta sa sigalot sa West Philippine Sea ang dahilan umano ng pag-akyat ng humigit 60 anyos na human spider. Anya, mahal niya ang Pilipinas na binabalik-balikan niya simula pa noong 1997, 1998 at 2019, ang taon kung kailan una niyang inakyat ang kaparehong gusali. 2 oras ang ginugol ni Robert sa pagbaba pero agad din siyang inaresto ng Pulis Makati at dinala sa Substation 6. Kilala si Robert sa larangan ng free solo climbing na nakaakyat na sa ilang matataas na gusali sa buong mundo nang walang anumang climbing equipment. I have heard now for quite some time that there is a problem in the Philippines with the Philippine Sea and some islands that one of the country is trying to take it from Philippines. So this is for the Philippines, so which is unfair because it is attacking your sovereignty. So which well. It shouldn't be like that. He will be facing is yung alarming scandal, and then we'll see if there are possible trespassing. Depende po kung nagpaalam siya sa building administrator or kung may complainant sa building po na yan. Susunod, insidente ng sunog sa bansa, tumaas. At mamaya sa ating balitang showbiz, Heart Evangelista, certified model na? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Mga ka-A to Z, alam niyo bang umabot na sa 26% ang pagtaas ng insidente ng sunog sa bansa? Kaya naman ang Bureau of Fire mas pinag-iingat na ang publiko lalo na ngayong tag-init na sinabayan pa ng El Nino. Kaugnay niyan, bibili naman ang DILG ng helicopter bucket para magamit ang BFP sa pag-apula ng sunog lalo na sa matataas na lugar na hindi kayang pasukin ng fire trucks. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Umakyat na sa 26% ang insidente ng sunog ng bansa mula noong Enero kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sigarilyo ang pangunahing itinuturong dahilan ng insidente ng sunog lalo na kapag hindi ito naitapon ng maayos, partikular na sa mga kabahayan. Nababahala naman ang Bureau of Fire Protection lalo't pumasok na ang panahon ng tag-araw na sinabayan pa ng El Nino. Comparing the same period last year, we are having close to 26% increase yung fire incidents natin. Meron po tayong 600 fire incidents from January to February lang po ngayong taon. Imagine that those 600 fire incidents na nangyari, 296 po doon is structural. And then yung mga non-structural po doon, mga poste, mga basura, 273, and 31 po doon sa sakyan. Nagtumas po tayo ng 94%. Ikatlong buwan pa lamang sa taong 2024 nakapagtala na ang Bureau of Fire Protection ng 70 casualties ng dahil sa sunog at itinuturong dahilan na mga salasalabat na kable ng kuryente at upos ng sigarilyo. Kaya naman ngayong Fire Prevention Month, pinag-iingat ang bawat Pilipino. May agam-agam rin si Aling Nelda na 2 beses nang nasunugan at 3 dekada nang nakatira sa Nia Road sa Quezon City. Ang lugar kasi na ito, madalas magkaroon ng kaso ng sunog. Ay naku, napakahirap. Yung asawa ko noon, nasunog kami doon sa baba. Sabi ko sa'yo, lalakad sa kalsada, wala sa sarili. Hindi pa siya tinapik, di niya alam. Ubus talaga kami lahat doon, yung nasa babaan pa kami. Kamakailan nga lang ay nguntik na namang masunugan sina Aling Nelda. Sa sobrang lakas ng apoy, umapaw yung mantika, napunta sa apoy, sa ilalim. Nagliyab na. Yun lang, inagapan namin. Hindi ako papayag yung bahay ko, bagang gawa yun. Hindi naman natuloy sawa ng Diyos. Dahil dyan, todo-todo na ang pag-iingat ng ilang mga residente sa NIA, lalo na ngayong Fire Prevention Month. Siyempre, nababahala rin kami, nag-iingat din kami, baka mamaya masunog nahirap na, hindi makabangon uli. Pagka inabot ng sunog, ingatan namin mga saksakan namin. Saka yung mga kalan, kailangan laging nakasarado ang tangke. Yung mga saksakan, kailangan isang walang octopus na outlet. Samantala, ayon sa otoridad, nasa 3 kaso na lamang ng forest fire ang nasa kanilang talaan sa Cordillera Region. Inaasahan naman na tuluyan na itong maaapula sa mga susunod na araw. Kasi napaka-challenging ng area, lalakarin talaga siya. Although the Philippine Air Force is helping us with their chopper, may bucket yung Philippine Air Force, kukuha ng tubig, tapos ibubuhos doon sa nasusunugan. Suwestyo naman ni Interior Secretary Benhur Abalos, magkaroon na tayo ng helicopter na may bucket. Kasi kailangan talaga yan. Kamukha sa amin nung araw sa Mandaluyong nung nagkasunog, yung informant center sa gitna, hindi makapasok ang fire truck. Ang nagsalba sa amin yung sa Air Force pa na may bucket na kinuha sa Pasig River. Napag-usapan naman na raw ng Department of Budget and Management maging ng House Speaker ang pag-procure ng chopper water bucket. Tanging Pilipinas na lang daw kasi ang wala nito sa mga bansa sa ASEAN region. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Bumaba ngayong buwan sa ika-78 ranggo ang Philippine Passport ayon sa pinaka-latest report ng 2024 Henley Passport Index. 10 ranggo ang ibinagsak nito mula Enero habang nasa 63 naman ang posisyon nito noong Pebrero. Ang Henley Passport Index ay sumusukat sa kakayahan ng bansa na makapasok ng visa-free nang walang issue o iba pang kailangan. Samantala, inatasan naman ng Korte Suprema ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na itigil na ang pag-i-issue ng ticket at pagkumpiska ng driver's license. Ito ay para sumunod ang lahat sa single ticketing system na ipinatutupad ng Metro Manila Development Authority o MMDA.
Mainit na sinalubong ni Australian Prime Minister Anthony Albanese si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ilan pang lider na dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Itinuturing ni Albanese ang pagpupulong bilang isang selebrasyon ng mga nakamit sa nakalipas na 5 dekadang kooperasyon sa ekonomiya, pagpapalawak ng kalakalan at pagkakaibigan ng mga bansa sa ilalim ng ASEAN-Australia. Umasa rin ito sa parehong layunin na magkaroon ng payapang Indo-Pacific region. Samantala, nakatiyak naman ang Pangulong Marcos ng $1.53 billion o katumbas ng halos 86 billion pesos na investment deals mula sa business community ng Australia. Umangat sa 37th place ang Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Rankings. Ito ay matapos gumanda ang karera ng koponahan sa unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, kung saan nilampaso sa gameplay performance ito ang Hong Kong at Chinese Taipei. Gayunpaman, nananatiling 8th place ang Gilas sa ranking sa buong Asia at Oceania, habang nangunguna pa rin sa listahan ang bansang Australia. Kasalukuyan namang puspusan ang paghahanda ng Gilas para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Hulyo. Sa aming pagbabalik, Heart Evangelista, bumida at rumampa sa Paris Fashion Week. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa Balitang Showbiz, ang dating nakaupo lang sa front row para mag-enjoy manood ng fashion shows, ngayon, catwalk in the runway na. All out ang naging pagrampa ng fashion style icon at Filipina actress na si Heart Evangelista sa latest Paris Fashion Week sa Maison de l'Amérique Latine sa France. Ibinida ng modelo ang mga estilo at gawa ng Vietnamese designer Phan Huy, kung saan siya ang opening model ng naturang designer. Suot ang kanyang itim na see-through gown. Kitang-kita ang detalye ng gown at magagandang borda ng disenyo, likod man o harap. Sa kanyang Instagram story naman, pinost ni Heart ang kanyang mensahe ng pasasalamat sa lahat at kailangang pagsumikapan na makamit ang tagumpay ng walang inaapakang sinuman. Anya, maliit man o malaking hakbang, mahalagang mamuhay sa pangarap. Wow! Tunay kang inspirasyon sa lahat, Heart. Nakakatanggal nga raw talaga ng stress ang pag-aalaga ng mga hayop. Mukhang pinatotohanan nga ito ng isang fur dad na tila nagkaroon ng instant massage kay Ningning. Narito at maki-GV tayo. Wow. Ang tawag po dyan, meowsahe. Kung kayo may kwentong kakaiba o kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating US President na si Ronald Reagan. Ayon sa kanya, walang ina na kusang loob na isasakripisyo ang anak niya para sa pagsako, sa pansariling pagpapayaman o sa kapangyarihan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!